solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda ay amor. Kahit na inaalagaan siya ng maayos sa ospital, kailangan niyang masanay mamuhay na wala ang maraming bagay. Kasama ang pagmamahal natin. Isipin mo kalmado ang nanay ni Fernando Jose pagkatapos ng lahat ng mga ginawa niyang yon. Dapat ilagay sa pugat ang langkam ang babaeng yon. Nagtiwala si Rosalinda sa akin. Hindi siya natakot na kinuha kong manika sa kanya na iniisip niya ang anak naming dalawa. Hinihiling ko na sana makabalik na siya agad dito sa atin. Matigas man ang puso ni Senyora Valeria ngayon, pero darating din ang araw na mapipilitan siyang tanggapin. At magawa ka rin niyang tignan bilang ang nag-iisang anak niya. Siya ang totoo mong ina? Ina! Ina sa akin siya! Huwag kang lalapit! Ayoko! Ayoko! Wag! Ayoko! Okay na. Hindi! Hindi ko siya bibigay! Okay na sabi. Hindi! Ayoko! Sandali, ikaw ba yung sumigaw? Sa wakas, paiinitin ko na ngayon ang gatas mo. Mahal ko ang anak ko, Soledad. Pero hindi sapat yun. Dapat pinapakita mo. Kailangan ba yon? Ngayon sobrang maliit pa siya at hindi naiintindihan. Pero balang araw mapapansin niya ang lahat ng yan. Kaya ka siguro ganyan dahil iniisip mong siya ang dahilan kaya nagkaganon si Rosalinda. Hindi. Hindi, Soledad. Nabaliw si Rosalinda dahil sa'yo, dahil sa akin, dahil kay Mama, dahil sa mga nangyari sa nakalipas na 20 taon. Lahat tayo may pananagutan. Pero ang batang yan, kahit siyang dahilan kaya nabaliw si Rosalinda, wala siyang kasalanan. Bakit hindi mo magawang maging malapit sa kanya? Yakapin ng mahigpit sa braso mo at halikan siya. Alam mo kung bakit, Soledad? Alam mo kung bakit? Dahil hindi kayang gawin yon ni Rosalinda. Siyang mas nagmamahal pero siyang malayo at hindi kayang ibigay ang pagkaalaga. Kung ako ang gagawa, parang ninakaw ko na sa kanya yon. Pero Fernando Jose, lalaki ba ang batang ito na walang ina at wala ring ama? Pagbalik ni Rosalinda, ako ang magiging pinakamabuting ama sa mundo. Paano kung hindi siya bumalik? Kailangan niyang bumalik, Soledad. Kailangan niyang bumalik. Siya, wala siyang posporo para initin ang gatas mo. Pero ako meron. Ako meron. Ang ganda naman nito. Gumagalaw-galaw ang apoy. Parang sumasayaw. Bukas na lang. Anong ginagawa mo at gising ka pa? Hindi ako makatulog, Ate Fedra. Bakit? Anong problema? Hindi ko alam. Bigla na lang ako nakaramdam na matinding kaba. Na parang may hindi magandang mangyayari.
Hindi ako mapakali pagkagising ko at hindi na ulit ako makatulog. Siguro dahil namimiss ko ang anak ni Rosalinda. Oo. Baka yun nga ang dahilan. Sanay ka kasing napapabalikwas ng bangon pag naririnig mong umiiyak siya. Dapat kang matuwa kasi wala na siya rito. Hindi ako masaya. Gusto ko siyang alagaan. Ay, gusto mong nahihirapan ka? Ako naman nasa stress ako nung nandito pa yung bata. Pero nung nawala siya, para din akong nabunutan ng tinik. Ayaw mo kasi sa mga bata. Ako gusto ko. Alam ko namang mahilig ka talaga sa bata. Ganito, kapag kinasal na kami ni Anibal, at nagkaanak na kami, isasama kita para ikaw mag-alaga sa kanya. Fernando Jose? Huwag mong sabihin dito ka natulog sa sofa magdamag. Ganun na nga po. Hindi ko rin namalayan na nakatulog na ako. Sige, humiga ka lang. Igagawa kita ng kape, dalhin mo sa kwarto. Sino kaya to? Ang aga pa. Hello? Oo, nandito siya. Sandali lang. Para sa'yo. Salamat. Hello? Opo, Sister Emilia. Opo. Sabihin niyo sa akin. Ano? Nasaktan po ba si Rosalinda? Ha? Senyora Valeria, mabibigla kayo sa nangyari ngayon. Ano bang sinasabi mo dyan? Basahin niyo po. Itong nakasulat. Tingnan niyo ang nangyari kay Rosalinda Perez. Hindi. Imposible yan, sister. Kailan po yan nangyari? Kagabi lang? Sigurado ba kayong si Rosalinda nga? Hindi. Anong nangyari, Fernando Jose? Magsalita ka! Nagkaroon daw ng sunog kagabi sa ospital. At si Rosalinda. Ano? Namatay siya sa sunog. Hindi.